nasa House panel is holding a hearing on the possible scrapping of travel tax and suspension of the excise tax on fuel. We bring in mobile journalist Amy Atienza. Amy, may napagkasundoan na nga ba na ang Ways and Means sa hearing? Good afternoon, Lord Denise. Dalawa nga yung naging agenda ng House Committee on Ways and Means ngayong umaga dito nga sa Kamara. Una na dyan yung sa travel tax kung saan ipinasana ng komite yung sections 2 and 3 ng kanilang substitute bill para sa travel tax. So yung nakapaloob dito sa sections 2 and 3, first yung sa abolition ng tax. So technically yung mga nababayaran natin na tax, once maipasa ito sa lower chamber, ay syempre ma-abolish na yung mga babayaran na travel taxes talaga. So completely walang babayaran yung mga travelers natin when it comes to travel taxes. Bukod pa dyan, of course, yung nasa section 3 naman, yung sa refund, kung sakali man daw na nabayaran na ng mga travelers, yung travel tax nila, before pa ma-abolish, kinakailangan daw itong i-refund, and yun yung nakapaloob dun sa law. Ngayon, ang inaabangan ay kung ano naman yung mapapag-usapan naman ng House Committee on Appropriations, dahil nga malaking tax yung mawawala dito kung sakali mang mai-abolish talaga yung travel tax. So kabilang dyan yung sa sectors ng education, sa CHED, yung sa tourism, pati na rin sa culture, kung saan sila mainly yung nagiging beneficiary nitong travel taxes. Pero bukod pa dyan, na pag-usapan din dito sa House Committee Ways and Means hearing, yung sa excise tax naman ng fuels. Ang nakita daw dito ni Committee Chairperson Miro Kimbo ay napaka-powerless daw talaga ng gobyerno pagdating dito sa prices ng oil sa ating bansa, dahil na nga din sa alam nating oil deregulation law na ipinasa noong 1998, kung saan technically walang power ang government para nga ma-predict or insist yung prices ng oil sa ating bansa. So free yung oil companies dyan, and technically yung benefit naman yan sa mga oil companies, mas marami na yung oil companies na pumapasok nga sa bansa. Yun nga lang, ang nagiging kaso nga lang dito ay walang say talaga ang gobyerno kung paano nga ba tatakbo yung presyo ng langis dito sa atin. So inaasahan natin, Denise, na sa mga susunod pang araw, technically by Wednesday, ay matake up na nga at matapos na ng House Committee on Ways and Means yung talakayan nila tungkol nga sa excise tax on fuels para maipagpatuloy na at maiwasan na yung mataas na paglaki at yung inaasahan nating price hike pagdating nga sa mga petrolyo, sa gasolina, sa diesel. So malaki din kasi yung expected na mawawala din if in case lang na mawala nga or temporarily masuspend itong fuel taxes sa ating bansa. So, isa na dyan, yung biggest contributor daw kasi ang demand sa diesel nasa around 10.7 billion liters on average per year yan. So, kung ganun karami, 6 pesos per liter yung excise tax pagdating sa diesel, so napakalaki daw nung amount na mawawala talaga. And syempre, factor ito para nga din mapondohan yung ibang projects, pati na rin yung government revenue ay tumataas at nakakatulong nga itong fuel taxes sa government revenue. Pero titingnan din natin, dahil ang gusto daw talaga ng administrasyon ngayon, Denise, ay yun nga, matulungan ng taong bayan at para nga daw ay maiwasan yung pag-increase ng prices, hindi lang sa transportation, pero pati na rin sa food services at iba pang mga accommodation services ng ating bansa. So yun yung patuloy nating aabangan sa talakayan ng House Committee on Ways and Means, kung ano nga ba yung magiging takbo at kung paano nga ba masusolusyonan itong price increase sa fuel. Okay, Amy, several questions. Una, meron ba silang timeline kung kailan nila pwedeng pagdesisyonan to? Kasi syempre, patagal ng patagal, pataas lang ng pataas yung presyo ng gasolina, lahat ay naapektuhan. Ang pangalawa, gaano nga ba katagal pwedeng ipatupad in case magkaroon ng suspension dun sa excise tax? Technically kasi, Denise, ang role naman ng lower chamber ay mabigyan nga daw ng power or kaya ng weapon nitong si Pangulong Bongbong Marcos para nga maipatupad na yung suspension ng excise tax on fuels. So technically dito sa Kamara, inaasahan nila na by Wednesday nga daw ay matapos na ito at by Monday ay nasa final reading na siya sa plenary para nga mas mabilis yung magiging aksyon at maramdaman na agad ng mga Pilipino yung magiging impact nung
yung impact ng suspension ng excise tax on fuels. So technically, yun yung timeline na ine-expect nila. Though, syempre, meron pa rin na magiging discussions tungkol dyan. Abangan natin yan within the whole week. At expected nga no, na once maipasa ito, doon na sila magbibigay ng tsansa para sa Pangulo nga na masuspend itong excise taxes, lalo na sa fuels. Dahil ang parang common din na nangyayari daw dito ay dahil nga medyo powerless daw ang ating government pagdating sa oil companies, ay technically parang yung retail price or yung price ng oil, maaari pa daw kasi ang madaya. So maghahanap pa rin sila ng suggestions kung paano nga ba ma-monitor ng ating pamahalaan yung prices. Dahil pag sinabi natin no, na natanggal nga yung 6 pesos na tax, pero sinabi naman ng mga oil companies na nabili nila ito ng mas mahal na price na ngayon, technically, hindi pa rin daw mararamdaman ng mga Pilipino yung change at yung suspension na excise taxes. So yan pa yung mga tatalakayin nila. Pero hopefully, within the week and of course sa Monday, ay matapos na nga, Monday next week, no, ay matapos na nga nitong lower chamber yung usapin tungkol sa excise tax on fuels. At part na rin naman ito ng priority bills at syempre ipapasrak na din daw ito ng Congress dahil nagpakita na rin naman daw ng suporta si House Speaker Bogie D tungkol nga dito. Amy, kailangan pa bang hintayin ng Kongreso yung formal letter ng Malacanang? Actually, Lord, ang parang nagiging system no dito ay sila yung parang mag-i-initiate, itong lower chamber, yung mag-i-initiate para nga magkaroon na ng parang weapon or ng tangible material, itong si Pangulong Bongbong Amy. Marcos, para nga maipagpatuloy yung excise taxes. Oo. Naglabas ng pahayag ang Malacanang na anytime soon magpapadala sila ng formal request sa Kongreso. No? In-announce kanina yan. Recently ni Palace Press Officer Claire Castro. Alright. So, maraming may tanong ka ba kay Amy Atienza? Salamat sa ulat mo. Amy Atienza reporting to us live from the lower house.